I'm sorry, mahal ko. I'm sorry, Chelsea. Chelsea ko. Hagulhol nito, habang paulit-ulit na hinahaplos ang likod at buhok ko. Halos mapugtupang hininga ko dahil sa higpit ng yakap niya sa akin. Cody, tanging usal ko at pilit na kumakalas sa yakap niya. Chelsea ko, patawad mahal ko. Hindi ko sinasadya saktan ka. Shh! Agaw ko pa sa iba niyang mga sasabihin. Alam ko, wala kang kasalanan, Cody. Oo, nasaktan ako ng sobra dahil sa'yo. Pero tapos na yun. Sabi ko dito. At pinaglandas pa ang kamay ko sa pisngi niya upang punasan ang mga tumakas na luha doon. Huwag ka nang umiyak. Pinapatawad na kita kung yun ang nais mo. Mami ko. Saad nito at walang alinlangan na muli akong niyakap ng mahigpit. Pero gusto ko lang humingi ng kaunting panahon para muli akong maging okay. Muli akong maging buo, Cody. Alam mong mahal na mahal kita, kaya ako nasaktan ng sobra. Kaya ako nagkakaganito. Pero hindi ibig sabihin nun ay ganun na lang kadali para mawala ang sakit at sugat dito sa puso ko. Pinapatawad na kita kung yun ang gusto mong madinig mula sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede na ulit tayo maging masaya. Kita kong pagkalito sa itsura nito dahil sa mga binitiwan kong salita. Ayoko man ituloy ang balak ko, pero ito lang ang paraan para tuluyan na akong makabalik sa dati. At muli akong maging matatag. Pero Chelsea ko. Please, napatungo naman ito sa harap ko, kasabay ng napipilitan at sunod-sunod na pagtango niya sa akin. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad at muli mo akong matanggap sa puso mo, Chelsea ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal, Chelsea. Kung yun ang gusto mo mangyari kahit masakit at mahirap, sige, gagawin ko. Mag-aantay ako, mami ko. Pagsang-ayon nito, ngunit kasalungat naman ang makikitang lungkot at pagkadismaya sa itsura niya. Alam ko, mahal ko, masakit at mahirap, pero alam ko at naniniwala kung may dahilan ng Diyos kung bakit kailangan natin danasin ang lahat ng ito ngayon. Siguro ay sinusubok niya lang ang tatag ng pagmamahala natin, kung hanggang saan tayo kakapit. At hindi papatinag sa hamon niya sa atin. Alam kong masakit at mahirap, pero alam ko din na darating ang araw na puro saya naman ang mararanasan natin sa piling ng isa't isa. I will make it up to you, mami ko. I promise I will never hurt you again. Mas mabuti na yung tuluyan na lang akong mawala sa mundo, kaysa yung masasaktan kita nang hindi ko alam. Kaysa yung masasaktan ka ng dahil sa akin. At mismo mga mata kong makakasaksi ng paghihirap at pasakit mo. Anito sa akin, at masuyong ginawaran ng matamis at puno ng pagmamahal na halik ang aking noo. Pagtapos ay muli niya ako niyakap ng mahigpit. Maghihintay ako. Mahal na mahal kita, Chelsea ko. Mahal din kita, Cody. Mas ramdam kong higpit lalo ng yakap niya sa akin, kasabay ng paghalik niya sa buhok ko. Salamat, mahal ko. Salamat. Bulong pa nito sa akin. Maya-maya pa'y kumalas ito't inilayo ako sa kanya. Hinawakan itong magkabilang pisngi ko. Saka ako pinakatitigan sa mga mata ko. Gamit ang dalawang hinlalaki, ay pinunasan niya mga luha sa pisngi ko. Babalik ako kung kailan mo gusto. At pinapangako kong paghawak na kita ulit, hindi ko nahahayaan na masaktan ka pa ulit. Hindi ko nahahayaan na muli kang mawala sa piling ko. Hindi ko nahahayaan na muli kang makalimutan ng isip ko. At hindi ko nahahayaan na kalimutan at baliwalain ka dito sa puso ko. Mahal na mahal kita. At hindi ako mabubuhay kung wala ka, Chelsea ko. I'm sorry again. Madamdaming saad nito sa akin. Saka ipinagdikit ang mga noo namin. Halos magkandaduling pa ako para lang salubungin ang mga mata niya. Pero maya-maya ay pumikit ito na animoy ninanamnam ang pagkakataon ngayon. I love you, Chelsea ko. Just let me know kung kailan ready ka na. How are you, anak? Bungad sa akin ni Mama nang pagbuksan ko siya ng pinto sa bahay namin ng asawa ko, na ngayon ay tahimik dahil tanging ako lang ang nandito. Niluwagan ko palalo ang pagbubukas ng pinto para papasukin ang ina ko. Fine. Tipid kong sagot sa kanya. Saka nagpatiuna na naglakad pabalik sa sofa kung saan ay kinauupuan ko kanina. You sure? Paniniguradong tanong nito sa akin muli. Isang makahulugang tingin lang ang ipinukol ko sa kanya.
Nang balingan ko siya habang naupo sa mahabang sofa. Okay, so kailan ka babalik sa trabaho mo? Tanong nito sa akin. Ma, saka na lang po pag okay na ako. Hindi ko pa kayang lumabas dyan sa pintuang yan para makihalubilo ulit ako sa madaming tao habang hindi pa naman magaling ang puso ko. Malungkot na saad ko sa aking ina habang inaabala ang sarili sa pagpipindot ng telepono ko. Anak, it's been 3 weeks since... Ma, putol ko agad sa iba pa niyang gustong sabihin sa akin. Yeah, it's been 3 weeks since the last time I saw her. Since the last time I talked to Chelsea. 3 linggo nang nakakaraan mula nang umalis ako sa bahay niya at pumayag sa kagustuhan niyang bigyan ko muna siya ng oras para maging okay. Kahit labag sa kalooban kong pumayag sa mga panahong yun. Pero kung yun lang ang tanging paraan para bumalik na siya sa akin ng tuluyan, para muli na kaming maging masaya, ay titiisin ko. I'm just worried about you, anak, sabi ng ina ko. Saka umupo sa upuan nasa tapat ko. Ma, you don't have to. Hunti na lang magiging okay na ako. Magiging okay na ulit kami ni Chelsea ko. Ito naman kasi ang gusto niya eh. Ito ang hiniling niya sa akin at ibinigay ko naman dahil mahal ko siya. Kung siya nga ay nagawa niyang mag-antay sa akin noon, bakit hindi ko din gawin ngayon para sa kanya? I'll be okay, Mom. Anoy ko dito kasabay ng isang matamis na ngiti na nagpapatunay sa ina ko na okay lang ako, na magiging okay din ako ng tuluyan. Masaya ako para sa'yo, anak. Nakangiting sabi nito sa akin. Salamat, Ma. Matapos ang medyo mahaba-habang usapan ay nagpaalam na din ito sa akin. Kung kaya't muli na naman akong napag-isa dito sa malaki at tahimik na bahay. Nakakamiss siya sobra. Kailan ko kaya ulit siya makakasama na kami lang? Kailan ko ulit siya mahahalikan, mahahawakan, maaangkin, at muling masasabing akin siya? Chelsea is the only person I need in my life. Si Chelsea lang ang bubuo sa buhay ko. Pakiramdam ko kasi mula nang maaksidente ako, kulang na ang buhay ko. Hindi na ako kumpleto. Simula nang makilala at mahalin ko siya. Hindi ko na alam kung paanong pakiramdam ng mag-isa. Dahil mula nang matutuhan ko siyang mahalin, Chelsea never leaves my side. Si Chelsea ang nagturo sa akin kung paanong magmahal ng totoo. Kung paanong mahalin ng tapat at alagaan ng wagas. At iparamdam sa akin na akong pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo dahil may Chelsea ako sa buhay ko. Kung hindi nga lang nangyari ang aksidente na yun noon, sana natuloy ang kasal namin. Sana masaya kami ngayon. Sana nagsimula na kami bumuo ng masayang pamilya. But maybe this is our fate, our destiny. Ika nga ng iba, everything happens for a reason. Baka may dahilan. Flashback. Sir Prince, it's already 5 p.m. na po. Bungad sa akin ng sekretary ko habang nasa loob pa ako ng conference room. Kakatapos lang din kasi ng meeting ko with board. Agad naman akong napatingin sa relong pambisig ko. It's already 5 p.m. na. Nagmamadali ko pang dinukot ang cellphone ko na nasa kaliwang bulsa ng pantalong suot ko. Kainis, deadbat. Bulong ko sa sarili nang makitang patay na ang telepono ko. May kailangan pa po ba kayo, sir? Tanong nito sa akin. Yeah, please, ipapark mo agad ang kotse ko sa labas ng entrance para makaalis agad ako after ko sa office. Nagmamadali ko pang isinilid ang laptop ko sa lalagyan nito. Saka ako lumabas sa malaking kwarto na yon at nagtungo sa office ko. I forgot kasi hindi tumunog ang alarm clock ko. Dapat usapan namin ni Chelsea 5 p.m. nasa bahay na ako ngayon. Dahil ngayon ang house blessing namin. Hindi rin ako nakapag-message sa kanya dahil lobat nga ang cellphone ko. Nagmamadali pa akong sumakay sa kotse at agad na pinasok ang telepono ko para i-charge. Pagkuway agad ko ding binuhay ang makina nito para makaalis na at makarating sa bahay dahil alam ko nag-aantay na sa akin ngayon si Chelsea ko. Habang nasa biyahe ako'y agad na sumagi sa isipan kong mukha ng mahal ko habang umiiyak at isinisigaw ang pangalan ko. Sumibol na naman ang kabang kanina ko pa nararamdaman. Kasabay nun ay ang pagsalpok ng malakas sa likuran ng sasakyan ko. Hanggang sa kinabig ko sa kabilang lane ng sasakyan ko. At hindi ko na malaya na may isang sasakyan din pala na pasalubong sa akin. Chelsea ko. Tanging nanula sa bibig ko. Kasabay ng pagpikit ng mga mata ko. At pagtilapo ng malakas at paggulong-gulong ng sasakyan ko sa malapad na kalsada. Hindi ko na namamalaya na muli na namang pumatak ang mga luha sa mata ko.
dahil sa pagbabalik tanaw ko sa mga nangyari sa nakaraan. Mabilis kong pinunasan ng mga luha ko. Saka muling kinalikot ang cellphone ko. Sa ngayon kasi pinagkakasya ko na muna ang sarili ko na makita sa mga larawan ng babaeng pinakamamahal ko. Mga larawang nagpapatunay kung gaano kami kasaya noon. I missed you so much, mami ko. Habang hinahaplos ang screen ng cellphone ko, kung saan naroon nakatapat ang mukha ni Chelsea ko. Naputo lang ang pagmumuni-muni ko nang madinig kong mahinang katok mula sa labas ng pinto. Inayos ko pang sarili bago naglakad papalapit sa pinto para pagbuksan ito. Can we talk? Bungad sa akin ni Elsa. Hanggang kailan siya may lakas ng loob na harapin ako para makausap ako? Nagiinit na naman ang ulo ko dahil sa kanya. Get lost, Elsa! May diing sabi ko sa kanya. At akma ko na sanang isasara ang pinto nang pigilan niya ako. Si Stella! Ani nito na nagpatigil din sa akin. Kunot noo ko pa siyang tinitigan. Si Stella ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Siyang nagbayad sa akin para sirain kayo. Hindi aksidente ang pagtatagpo at pagkakakilala natin sa Canada. Dito palang ikilala na kita pati si Chelsea. Siya ang dahilan kung bakit na aksidente ka. Nang malaman niyang dadalhin ka sa Canada ng mami mo para doon ipagamot, binayaran niya ako para ipadala niya doon at magawa ang plano niya. Nung una, ayaw kong pumayag kasi hindi ako masamang tao, Cody. Hindi ko kayang manira ng buhay ng ibang tao para lang sa pera. Pero biglang pumiyok ang boses nito. Mas lalo naman lumalim ang kunot ng noo ko dahil sa mga nadinig kong ipinagtapat niya sa akin. Si Stella. Pero bakit? Ni hindi naman ako kumibo sa kanya at mas humarap pa ako lalo sa gawin niya. At nagpatuloy itong muli sa salaysay niya. Pero kailangan ko ng pera para sa pagpapagamot ng tatay ko. Kaya napilitan akong tanggapin ang alok niya. I'm sorry kung nagawa ko yun sa inyo. Alam kong mali sa umpisa pa lang pero Cody, nagawa ko lang naman yun dahil ayokong mawala ang tatay ko. Siya na lang ang meron ako. Sana mapatawad mo ako, kayo ni Chelsea. Sobrang nagsisisi na ako nang makita ko kung paanong masaktan ang asawa mo. I'm sorry. I'm really sorry. Magulhol na ito ng tuluyan sa harapan ko. Saka ito lumuhod at niyakap ang isang binti ko. Ngayon alam ko na, biktima lang din ang taong akala ko siyang may kasalanan ng lahat. Pero bakit ito ginawa ni Stella? Hindi pa ba sapat sa kanyang ginawa niyang pagsisinungaling noon? At dinamay pa niya si Luke, tapos ngayon ito pa. Sinira niya na ng tuluyan ang buhay ko, pati ni Chelsea. Hindi niya ba matanggap na hindi akong nakatadhana sa kanya? Yung gamot, yung pinapainom ko sa yung gamot. Hindi lang yun pain reliever. Yun ang gamot na nagpipigil sa pagbalik ng alaala mo. Kaya kahit anong sabihin ng mami mo, ng mga taong nasa paligid mo na mahal mo si Chelsea, pero mas minabuti mo pang piliin ako dahil doon. I'm sorry. Please. Unti-unti na akong pinapatay ng konsensya ko, Cody. Hindi ko sinasadyang saktan ka, pati si Chelsea. Napapikit pa ako ng mariin, kasabay ng pagkuyom ng kamao ko. Kung nasa harapan ko lang ngayon si Stella, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Muntikan niya na akong patayin. Tapos sinira niya ang buhay ko kasama ang babaeng mahal ko. Nang dahil sa kanya sobrang nagdusa ang puso ko. Lalo na ang mahal ko. Hindi ako makakapayag na hindi siya magbabayad sa mga ginawa niya sa akin. Get up, Elsa. Mahinahon ko ng utos sa kanya. I said get up. Muling ani ko dito nang wala ata itong balak na gawin ang utos ko. Kinapitan ko pa ang magkabilang balikat niya para tulungan itong makatayo. I'm sorry. Gusto kong malaman kung nasaan siya ngayon. Kailangan niya magbayad sa lahat ng ginawa niya. Alam ko kung nasan siya. Lahat gagawin ko. Tutulong ako para mahanap at mahuli siya. Dahil alam kong ako din ang isusunod niya pag nalaman niya nagsabi na ako sa'yo ng totoo. Mananagot ang dapat managot. Magbabayad ang dapat magbayad. Ipinagkait niya sa akin ang kaligayahan na dapat ay noong ko pa nakamit. Ang kasal na dapat ay naibigay ko na sa mahal ko noon pa man. Sari-saring emosyon na nararamdaman ko ngayon. Buot at galit para kay Stella dahil sa mga nalaman ko ngayon. Saya at kaligayahan para sa mahal ko dahil alam kong matatapos ng paghihirap namin.